Magandang umaga sa inyo lahat. So, galing na sana ako doon sa harap ng bahay para mag-bunlay. Ayan, umiinit na naman. So, hindi ko na kaagad. Biglang umulan. Tapos ang putik, so mahirap ibunlay ng yung sobrang basa. So, kahit mainit, hintayin ko lang ito na matuyo bago ako bumalik doon. So, ang gagawin ko is na lang. Kuha na lang po ako. Ito na lang ang tatrabahuin ko ngayon. Sana matapos ko ito kagad. Ito mga bonsai materials ko. Yung kahapon tinulungan ako sa anak ko sa pagtapos nito. Then ito yung gupitan ko na ng kaunti. So dito nakuha ko na yung isa. Ito ang mga what we call is gugupitan ko habang hinihintay ko na tumutuyo itong lupa o itong what we call the yuta sa kasi pag masyadong malagkit mahirapan tayo magkuha ng bunlay kasi sumama yung mga lupa sa damo, so mahirap. So ito lang muna ang dadalhin ko doon sa loob. So maybe this afternoon, mauga na ng mga yuta or matuyo na itong lupa, makabunlay na ako. Dahil sa kay isip ko, naligaw ako, napunta ako sa likod. Instead dito ko tatrabuhin sa balkon ng aming bahay, yung maliit na extension ba, dire. So pinapasok pa ng wheelbarrow sa loob. So magsimula na ako maggupit. So ito ang nakuha ko, mga ilan? Isa, dalawa. So, 4. So, ito ang mangyari sa bonsai materials natin kung hindi natin ma-maintain. So, katulad nito, naabala tuloy ako sa yung eggplant ko. Tapos, itong mga paborito ko na mga maliit na bonsai na pabayaan ko. Tapos, nagbihis ako kasi alingiing, igang ba igang. So, pang bahay gamit ko. So, ito, kailangan na itong tanggalan ng wire. Nakita ko is grabe na ang lubon sa wire. So this style sa pagupit dito is maintain na lang yan. Hindi pwede itong patag-asoning or tawag yun, patag-asoning ng dahon kasi pag matagas, hindi siya magproportion sa niya, sa punuan. Then, ang kuha niya, mga wires is ng lubon. Pasensya na po kayo sa what we call is yung kuha niya kasi parang madilim kita. Sinubukan kong mapaliwanag pero hindi makaya sa ilaw dito sa balkon. Then anyway, ipopokus ko lang ito kung anong itsura. So hindi ito masyadong magandang tingnan. Pero ang dito habol is yung art, yung forma niya ba, ibang style. Halimbawa ito is this is the root, kaya linagyan ko ito ng bato sa gitna kasi matapot man siya. So makita ninyo kanina, yun ang itsura niya pag mapabayaan. So dali lang, mga 1, 2 weeks, 3 weeks, o 3 linggo siguro. Yung ganito na ang nangyari, basta na lang sumulpot yung kwan. So itong problema sa itong Argao Taiwan, dali ra ka siya mo kwan ba. Then ang problema dito is I think aphids, yung magpuyo sa ilalom. Ano na siya. So ang ginawa ko dito is parang baryo-baryo lang yung niya, yung mga dahon o sanga ba tawag dyan para makita. So ito na lang din. Hindi ko na ma-video or mapakita sa inyo sa pagtanggal ko ng nito, yung what we call wire, kasi may 3 pa doon. So parang i-skip ko na lang, ipakita ko lang sa inyo kung matapos na siya nagupitan like this one. Ito na ang itsura niya, kaya lang masyadong madilim. So hindi ko lang alam kung maganda ba siyang tingnan. So anyway, try ko, focus ko.
So we have another style here naman. So ito complicated. So itong yung pag-design nito is parang iniisip ko na talaga yung ginagawa ko na mapa-expose ko itong rot. So yun, pag hindi mo ma-maintain, maging pangit na siya. So this one here is need and what we call is repotting. Then siyempre tatanggalan din yung wire, tapos matawag na natin na siya na yung bonsai na talagang bonsai na siya na maliit. So being an artist, kasi kita tayo lahat tayo lang ang mag-design sa sarili nating gawa. Hindi tayo magpa-design ng iba. So matawag na rin tayong artist, pero kanang hindi ba masyadong ganap ba kasi sa sarili yung mga ibang artist is magtatrabaho sila sa mga ibang may mga bonsai. Kaya yung mga mayaman is wala silang panahon sa bonsai nila kasi busy sila sa kanilang trabaho. So magkuha sila ng artist. So during the competition, may nakalagay doon na owner, si Mr. So and so, then yung artist, lagay yung pangalan din yung artist. So, itong sa akin is, gusto ko sana, dahil sa dami ng mga materials ko dito, gusto ko sana makuha ng taging gupit. Kaya lang, I think ang pinakababa na paniningil, yung mga parang wala pang title ba, nasa 600 per punuan. Then mostly is nasa 1,000, 2,005. Saka baka may mas mataas pa. So sa narinig ko. So if ever kukuha kahit 600 man lang, sus wala akong pangbayad yan. So ito, tuloy-tuloy na lang natin sa yung kita-kita rabay mag-alot-alot ba. So anyway, guwapong po usahay, lantawon, pakalitag lantaw. Like this one here. Pag sa video ito, pangit. Pag sa personal, lalo na pumangit. Joke lang po. So maganda rin siyang tingnan, pero hindi katulad yung mga iba na sobrang ganda talaga, yung mga malaki. Like mga bantigi. So, dali lang. Ayan, tapos na. So, ang kulang na lang nito is tatanggalan ko siya ng wire. Tapos, matawag na rin natin siyang bonsai. So, yung paggawa nito, ang ginawa ko is itong area. Ito ang talagang punuan niya. Then ito, rot na ito. So, pinasok ko ito sa isang 2-liter na coke. Tapos, yun, binababa ko dito, din hanggang lumaki ito. Din tinanggal ko yung coke. Din ito nang nangyari sa kanya. So, pag yung may tatlo pa dong naiwan, so ito lang dalawa ang kasi nag 10 minutes na yung recording ko. So, pag tapos na lang ko ipapakita yung nandun sa yung tatlo. So, ito ang ikot niya. Yan. Picture niya na hindi pa nagubitan. Yung mga nanubo na sanga wala sa lugar. So, after gugupitan ko ito, dahil makita naman nyo kung anong itsura, yung parang smooth na. So, katulad din ito yung bonsai na, yung katulad din sa tao na pag walang gupit, pangit. Pag bagong gupit o bagong ahit, maging maganda na naman. So kaya lang ang problema nito is you need repotting nito siya because is gamay ugpat. Siyempre maliit man ang bonsai, so gamay ugpat. Then what you call dali ra kay siya mapuno ang kuan. Singalan na ni ang pat ug gamot mo nang dili siya abot gani og 4 years. Nara siguro siya mga 1 year kapinra or less pa, then repot na pud usog.
So, ito na siya. Natapos ko na nagupitan. So, ang nangyari sa tingin ko is parang nahunag-hunag na siya glantawon, malinis. So, ito, tukod lang ni. Kasi sobrang bigat dito. Pagtanggalin ko, hindi makakaya sa gamot mo. Bow siya ba? Mapadrop. So, linagyan ko ng tukod. Kasi ang mangyari pag hindi ko ito mabantayan ba, yung mabitsog kalupa. Then, ma-develop na yung rot. Wala siya ng ilang tawon. So, linagyan ko ng tukod. So, maganda siya tingnan pag tanggalin yung tukod. Tingnan niyo. So, yan ang paikot niya. Yung itsura, walang tukod. So, sa akin lang, maganda siyang tingnan. Hindi ko lang alam sa iba, yung ibang manonood kung maganda bang tingnan sa kanila. Kaya linagyan ko siya ng tukod. So, next. So, sabi ko kanina na ang gawin ko is daliin ko lang kasi mga around 15 minutes na yung na-video ko. Ito na namang iba. Isa. So around 15 minutes na ang na-video ko. Tapos naisip ko i-share na lang sa inyo lahat ito instead na i-shortcut ko pa. So try ko na maging maiksi. Tapos i-share ko rin sa inyo yung itsura niya. Halimbawa, ilagay mo ito sa kuan. Maging maganda siya pag solo na lang siya. Hindi sila grupo. Maging maganda siyang tignan. Then, isi-share ko rin sa inyo bakit ako na inganyo na nagpapatuloy sa paggawa ng bonsai kahit hindi maganda masyado yung mga gawa ko kasi yung nagkaroon kami ng show nakatanggap din ako ng mga award. So, siyempre matuwa tayo na nakatanggap tayo ng award dahil sa pagdi-design natin ng mga bonsai. Pero papakita ko sa inyo rin yung guide ko. May nagbigay kasi sa akin ng book about bonsai making. So, nandun lahat ng mga classification or anong tawag yung klase-klase ng mga bonsai from smallest to the biggest bonsai. So, hindi ko lang masabi kung anong mga ngalan kasi daghan man, hindi man ako ma-memorize. So, yun, ipapakita ko sa inyo yung mga natanggap ko ng award. That's why ito ngayon is kahit nahirap-hirapan tayo kasi matanda na tayo, patuloy pa rin ako nag-share sa aking mga ginagawang bonsai para naman sa mga kabatanunan o mga kabataan na gustong mahilig ng bonsai, magbubonsai din sila. Although, kahit yung namin dito, government namin dito sa aming syudad, hindi mahilig sa ganitong mga yung bonsai making kasi never pa ako nakarinig or sila ang nagpasimuno ng bonsai show, mostly mga club man, dili man ang amin. Even though the agriculture here, murag di conduct a show, pero sila raman, o sila nang imbitar. So yun lang. Kaya maybe yung pagsali ko ng show, maybe that is the first and the last na nasalian ko. So, yung pag-show namin, ang akala ko lang is only a show. Then, yung isa sa leader namin, nagsabi man siya na dahil yung taga Manila nagpunta man, sabi ng taga Manila, hindi maganda ang show pag walang parang competition yung sa bonsai. Kaya ang nangyari is they conduct a competition. Then, nagdala yung Manila ng award para sa mga taga dito. So, ako ang isa sa nakatanggap ng award. So, ipapakita ko sa inyo mamaya after matapos itong gupitan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 pala itong nagupitan ko. So, ito na naman. Natapos ko na. Tapos, makikita niyo dito is na nagapon siya tukon. Mubitay man. So, hindi ko alam kung gwapo baglantaw gabitay. So, ang ginawa ko dito is lalagyan ko siyang tukon. Yan. So, ito ang itsura niya for yung pang-apat na ginugupit ko. So, ang lahat na ito is exposed root. Then, may marami pa doon sa likod, hindi ko na maapas. Then, the last one here, bago ko pakita sa yung ilagay ko samantala ito sa loob ng bahay. So, ito ang last. So, wala na akong makitang forma na maging maganda para sa akin. So, ganito muna lang ang ginawa kong form. Yan. So, pag walay alot, hindi maganda. Pag maalutan siya, murag hapsay.
So itong materials na ito, maganda siya para sa mga parang small bonsai ba dahil sa dahon yung dagmay kayo. Sobrang liit. Pag ito isali mo ito sa show, ang gawin mo pag gupit mong ganito, hindi yung ginagawa ko ngayon na style sa paggupit, is careful kang masugatan yung dahon. Kasi pa sa show, lalo na pag may competition, pag may sugat yung dahon mo na makikita nila, is may minus ka agad dyan. Pati na yung wire, pag may groove ng wire o nadaanan ng wire na makita nila, may minus ka agad yun. So, kailangan sa dahon, healthy, walang sugat. Yung pagkat mo na ng dahon, careful ka. Yung wala makitang tuod-tuod, yung makita mo lang yung parang murag udlot na batanan ba? Wala na pinutlan. Kung may pinutlan man, yung may daanan sa pagkakat, kailangan naalim na, naayo na ng sapat. So, ito na yung pang last one. Natapos ko na. So, nakita nyo may bato dito. Linagyan ko ng bato kasi matumbang gihapon niya siya. So, ang ginawa ko, linagyan ko na nito. Siya ang tagihawak para dili matumba, di ba? Magandang tingnan. So, ngayon, papakita ko sa inyo. Ilagay ko ito sa loob ng bahay. Tapos, tingnan natin kung maging maganda ba siya doon. Tapos, papakita ko rin yung natanggap kong award yung last na I think 2019 yata yung nagkaroon ako ng bonsai award. So, let's go! So, ito na yung tatlo lang ang nalagay ko dito ng bonsai because wala na malalagyan. So, ito ang itsura. Dito na lang po ipatong dito sa itong dalawang hindi pwede tuwangan. Walang malalagyan. So, yun, ipopokus ko mamaya. So, maganda siyang tingnan pag hindi na siya sa labas, nandun na siya sa area kung saan mo i-decorate yung mga maliit na bonsai mo. Then, so tatlo lang nalagyan, wala na malalagyan ito. Sobrang kalat. Then, ito yung mga nakuha kong award, mga bali, may iba pa ito, hindi ko lang alam kung saan nalagay. So, bali, mga minor award, 1, 2, 3, 4. Then, yung isa yung excellent award. So, ang gawin ko dito is ipopokus ko yung bonsai para makita nyo na maganda siyang tingnan pag nakalagay na sa stand kung may malalagyan ng stand. So, pasensya na ho, hindi magandang pag-a-arrange kasi nagmamadali ako. So, kunin ko yung camera tapos malalamig yun ang itsura. Nandiyan na sa loob. Sinubukan kong ilagay sa loob. Big and small. Tapos itong isa big and mami. Ayan. Tapos itong isa big and pidging. And the other one here big and shohin. Ito ang galing sa Manila. This one. Yan. Excellent award. So, yun ang galing sa Manila. So, problema ako dito sa aking camera because muhanap nagkalit. So, for this morning, mahaba na itong video, abot ito ng 20 minutes. Ito lang ang masashare ko sa inyo about my trimming of my bonsai, yung paggupit, and just sharing for the purpose of my pag-share nito para naman sa mga kabataan na maging mahilig din sa bonsai. So, for this morning, ito lang ang masashare ko sa inyo. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.